Dahil sa makabagong teknolohiya, lahat na yata ay nabibili online. Ang problema, lantaran na rin ang bentahan sa internet, maging ng mga hayop na pinoprotektahan dahil may banta ng maubos. Yan ang special report na tinutukan ni Emil Sumang. Ito, halos lahat na yata ng iyong kailangan. Mabibili na sa iyong suking online tindahan. Pero teka, pati ba naman ito? Mahigpit na ipinagbabawal ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pagbebenta ng mga hayop gaya ng kiyaw nang walang kaukulang permit. Bagamat hindi nanganganib o endangered species sa ngayon, vulnerable naman o may banta pa ring maubos kung hindi mapoprotektahan. Paglilinaw ng Biodiversity Management Bureau o BMB, wala silang ini-issuing permit sa pagbebenta ng kiyaw hanggang ngayon. May mga species na kinoconsider tayong threatened nga at yun nire-regulate natin until such time na mag-recover yung population at makahabol siya dun sa demand for utilization. Pero ilang pindot lang ng keyboard, ang hill myna o kiyaw na karaniwang matatagpuan lamang sa Palawan, naghihintay madagit sa isang online buy and sell site sa halagang 7,000 piso. Sa tulong ng isang asset, positibong natukoy ang ibinebentang ibon. Bukod sa kiyaw na ito, ilang pang nanganganib na mga hayop sa listahan ng BMB ang lantarang ibinebenta online. Nakikiusap kami na kung pwede nga pagka illegal yung mga binibenta katulad ng ating mga wildlife species ay sana wag naman nilang i-entertain. Ang sinumang makuhuling nagbebenta ng wildlife ng walang kaukulang permit, maaari raw makulong mula 10 araw hanggang 4 na taon. Nito lang nakaraang taon, mahigit 200 endemic wildlife species o sa Pilipinas lang matatagpuan na kumpiska ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pinakamarami ang mga kiyaw. Pero magmula 2008, 13 pa lang ang nahuhuli at napaparusahan dahil sa illegal na pagbebenta ng wildlife. Samantala, posible raw may pananagutan din ang mga website kung saan ina-advertise ang mga ibinebentang wildlife. Pwedeng mahabol ng batas yung mga owners ng website kung mapatunayan sila na involved sila or sangkot sila, at least pag-facilitate ng transaction. Sana naman salain nila ng mabuti yung mga kanilang ina-advertise. Sagot naman ng OLX.ph, mahigit na nilang sinasala at hindi na nila pinapayagan ang mga ads tungkol sa mga hayop na nasa endangered list ng DENR. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno para dito. Pero para sa ilang animal rights activists, iisa lang nakikitang permanenteng solusyon para tuluyan ng matigil ang iligal na pagbebenta ng mga hayop. Kung walang bumibili, walang magbebenta, or walang mag-o-order from the hunters to take animals from the wild. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.